Kaya mo bang magpakamartir sa ngalan ng pag-ibig? Marami nang inialay ang buhay sa pagiging martir dahil sa iba't ibang dahilan. Handang makaranas ng kahirapan o kahit na ng kamatayan dahil sa paniniwala sa Diyos. O kaya naging bayani para sa pagtatanggol sa kalayaan ng bayan. O kaya ibinubuwis ang buhay para sa paninindigan sa katotohanan. O di kaya naging martir para sa pamilya at mga mahal sa buhay. Mula po dito sa Minor Basilica and National Shrine of San Lorenzo Ruiz at Our Lady of the Most Holy Rosary Parish o kilala bilang Binondo Church. Ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Ginugulitan natin ngayon ang kabayanihan at kabanalan ng unang santong Pilipino na si San Lorenzo Ruiz. Isinilang siya noong 1600 sa Binondo, Maynila. Isa siyang mestizo dahil ang kanyang ama ay dugong Inchik at ang kanyang ina naman ay isang Tagala. Naging sakristan sa simbahan ng Binondo si San Lorenzo sa kanyang kabataan. Dahil mahuhusay at magandang pagmasdan ng kanyang pagsusulat, nagtrabaho siya sa parokyang ito bilang kalihim. Sinasabing nag-asawa si San Lorenzo at nagkaroon ng 2 anak na lalaki at 1 anak na babae. Naging mabuting asawa at ama si Lorenzo sa kanyang mag-anak. Dahil napagbintangan siyang pumatay ng isang tao, sinikap niyang tumakas at iniligtas naman siya ng mga paring Dominikano sa pagsama sa kanya sa barko na noon ay papaalis patungong Japan bilang misyonero. Noon, bantog sa marahas na pag-uusig sa mga Kristiyano ang bansa. Nadakip si San Lorenzo at mga kasama niya, kinulong at pinagpadusa ng kahindik-hindik dahil sa kanilang pananampalataya. Nahatulan ng kamatayan si San Lorenzo at 15 kasamang martir mula sa Spain, Italy, France at Japan. Magkahalong mga misyonero at mga lokal na Hapones na Katoliko. Ibinitin si San Lorenzo patiwarik sa isang balon. Binigyan din siya ng pagkakataong itakwil ang kanyang pananampalataya upang makaligtas. Wika niya, "Ako ay Katoliko at buong puso kong tinatanggap ang kamatayan para sa Diyos. Kung mayroon akong 1,000 buhay, iaalay ko lahat ito para sa Kanya." Pagkatapos ng 2 araw ng pagpapahirap, namatay si San Lorenzo noong September 28, 1637, kasama ang 2 laiko, 2 brothers, 9 na paring Dominikano at 2 dalaga o birhen. Naganap ito sa Nagasaki, Japan. Dinakila bilang biyato si San Lorenzo at mga kasama sa pagdalaw ni Pope John Paul II sa Pilipinas noong 1981. Ang kauna-unahang beatifikasyon sa labas ng Roma. Idineklara naman siya bilang santo noong October 18, 1987 sa Vatican City sa Roma. Kinilala ng Vatican ang milagro kay Cecilia Alegria Policarpio, isang batang may brain atrophy na gumaling dahil sa pananalangin ng kanyang mga kapamilya sa nooy Beato Lorenzo Ruiz at mga kasama. Andito tayo ngayon sa makasaysayang Binondo Church kung saan naglingkod si San Lorenzo Ruiz bilang sakristan sa kumbento. Tinuruan ng mga Dominikano at naging miyembro ng Cofradia del Santissimo Rosario. Sa simbang ito, itinatag ng mga paring Dominikano ang misyon para sa mga Inchik noong 1587. Naging parokya ito noong 1596. Nawasak ang orihinal na gusali nang binomba ito ng Britanya taong 1762. Inilipat ang pamamahala ng simbahan sa paring sekular noong 1766 at ibinalik sa mga Dominikano noong 1822. Dito idinaos ang kasal ng bayaning si Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus, mga pangunahing bayani ng Rebolusyong Pilipino noong 1896. Muli itong ibinalik sa mga paring sekular noong 1896. Iniayos naman ang simbahan at bagong kumbento
noong 1946 hanggang 1971. Sa simbahan ring ito naganap ang misa at opisyal na presentasyon ng dokumentong nagdedeklara kay Mother Ignacia del Espiritu Santo bilang venerable noong 2008. Sa kasulukuyan, ang simbahan ay nasa ilalim ng pamamahala ng Archdiocese of Manila. Tunay na nananalaytay sa ating mga ugat ang dugo ng magiting na martir sa langit na si San Lorenzo Ruiz mula sa ating lahi. Salamat sa Diyos sa banal na biyayang santo na tinanghal ng daigdig. Kayo mangging dakila, simbolo ng pananampalataya sa gisag ng pag-asa. Ipinapaalala sa atin ni San Lorenzo na hanggang ngayon, buhay pa ang panawagan na tayo ay maging banal at handang sumaksi para kay Kristo, kahit na magbuwis ng buhay. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul, all for the Gospel.